Yes sir! Simula na ang second round sa FIBA World Cup 2023 at the same time, yung mas tututukan natin na classification phase na kung saan lalaban pa ang ating Gilas Pilipinas para sa nag-iisang ticket ng Asian countries sa 2024 Paris Olympic. Andito na sa Group O ang Japan kasama ang Cape Verde, Venezuela at Finland na hopefully matalo ang mga games ng Japan dito sa round na to kahit isa lang. Group P, andyan ang France, Ivory Coast, Iran at Lebanon. Group N, andyan ang Egypt, New Zealand, Jordan at Mexico. At Group M na kung saan nabibilang ang Gilas Pilipinas, kasama nila dyan ang Angola, South Sudan at China. First assignment ng Gilas Pilipinas sa classification phase, ang South Sudan. Isa sa dalawang African country sa group na to na nakasungkit ng panalo sa preliminary round. Tinambakan ng South Sudan ng 20 puntos ang China 89-69. Hindi masama para sa first timer sa FIBA World Cup. Actually, para sa akin mas nalalakasan ko tong team na to kumpara sa Angola na tumalo sa Gilas Pilipinas sa preliminary round. Silipin kasi natin yung lineup. Ang lalaki. Ang pinakamaliit na player nila 6 flat. Tapos ang sumunod dito 6'5 na pataas. Meron silang 7'1", 6'11", 6'10", tatlo yung 6'9". Ang lalaki, di ba? Sino ba ang dapat natin bantayan dito? Unang-una, yung kanilang leading scorer at starting point guard ng South Sudan na si Carlik Jones. Nag-average ang two-way player ng Chicago Bulls ng almost 20 points per game. Sa kanilang panalo sa China, umiscore si Carlik Jones ng 21 points at 6 assists. So, sino ba pwedeng pumigil dito? Siyempre, magiging kabantayan niya dyan si Scottie Thompson na alam natin na solid defender. Pero kung ako yung coach ilalagay ko din dyan si Renz Abando. Palitan sila ni Scottie para ilimit yung production ni Jones. Remember nung Gilas versus Angola, medyo late lang yung run ng Gilas doon, pero nakita natin late in that game na kayang-kaya at effective na bantayan ni Renz Abando yung mga guards ng bukod dito kay Carlik Jones, ang isa pang pwedeng tutukan at bantayan ni Renz Abando yung nag-iisang shooter ng South Sudan na si Dutjuk Kakuwon na kanilang third leading scorer. Bumibira kasi ito ng 3 made 3-point shots per game. Malaking bagay na ma-stop din to dahil last game ang pumatay sa Gilas Pilipinas yung 3-point shots ng Italy. Bukod sa dalawang players itong nabanggit ko, andyan din yung mga pangalan ni Wenyan Gabriel at Nuni Omot. At nasa lineup din ng South Sudan yung mga familiar faces na napanood natin noon. Sunday Dech na close friend ni Kai sa Australia. Andyan din si Deng Akwut na tulad ni Sunday Dech, teammate ni Kai sa Adelaide 36ers. At si Majok Deng na ilang beses nang nakakalaban ni Kai Soto sa NBL. Speaking of Kai Soto na inaasahan natin na magpapakita ang Gilas dito sa World Cup, medyo hindi pa masyadong nagpaparamdam. Dahil siguro, limited minutes lamang din ang nilalaro ni Kai, 9.4 minutes per game at may average na 3.3 points at 3 rebounds per game. Hopefully, dito sa 2 games sa classification round ay mag-shine na like a diamond itong si Kai. At lastly, kumalma muna tayo. Hayaan muna natin tapusin ni Coach Chot Reyes ang mga natitira pang mga games dito sa classification round. Buhay pa ang Olympic ticket. Sabi nga rin sa Bando, hindi pa to yung time na i-bash si Chot. Especially yung iba medyo nag-cross na sa line. May pamilya din naman yan at huwag natin masyadong personalin. O baka masamain nyo pati kayo magalit sa akin. Nakikiisa lang ako sa panawagan nila Kai rin sa Bando. Hindi ito yung tamang panahon. But anyway, and again, mamayang alas 8 ng gabi, Gilas Pilipinas versus South Sudan sa pinakalatest na balita dito sa FIBA World Cup. At sa Gilas Pilipinas, manatiling tumutok dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless you.